Third year, anong course? IARFA. IARFA ka rin ba? Opo. IT ako eh. Sa firm po. Dati, kami yung last batch na kasi phase out ang engineering for a while eh. Tapos binalik na lang. Kami yung last batch ng IT. Okay. Tapos, firm na ba ngayon ang engineering? Sa may dilim. Oo. Pero meron na rin pong yung bagong tayo. Just sa tayo. IT, Institute of Technology. FU rin ba? Opo. Puro ka FU ah. Yes. Ano po? Amaraus! Charge. Kayo? Wala, hindi nag-aaral. Ikaw? Hindi nag-aaral. Ano kami, last batch. Dati, ang first 2 years ng engineering dyan, Moraita. Pag nag-major ka na, takbo ka sa Diliman. Tapos pinace out sandali, tapos binalik na. Ayun. Batch 91 ako. Karamihan ng mga nag-network sa amin doon, mga ganung batch 91. Sponsor ko rin, taga FU, best friend ko ng college. Yung Jun Quinta. Galing po kasi kami ng galing kami ng OG dati. Naabutan ko pa siya ng boy siya nag-mentor. Si Jun K, best friend ko yun. Pinanagdala sa akin una sa Forever Living. Tapos, second company ko lang to. FLP ako mga almost 15 years. Tagal ko dyan. Last man standing ako sa Forever bago ako pumunta rin. Mga nakilang ba kayo sa OG? 8 months pa yun. 12. Tagal din, kumita rin. Bahay na rin din yun. Naibalik rin yung puhunan, Oo. pero iniwan ni apply. Sino apply? Si Gear Antipola. Hindi kayo undertage yun? Hindi. Ibang grupo siya, elite yung grupo niya, parang ganun yung pangalan, pero hindi ko kumahal sa akin. Dito, full time kayo. Part-time. Estudyante. Anong work mo? Ito lang, center. Ikaw? Estudyante po, Fine Arts FU. Pero nag-OG ka, ano ka pa din? Estudyante pa rin po. Sipak mo ah. Kasi po, ever since nakita ko yung vision sa network. Ilang taon ka na? 21. Hindi ka pa-graduate. Nag-start ako ng isang taon. Kailan ka nag-graduate? Graduating ka na? 2017. Tagal pa, 2 Hindi years kasi pa. sinipa ako ng UST. UST ka? UST talaga. Tapos pumunta ako ng Dubai. Pagbalik ko, hindi na tinanggap. Dubai? Anong ginawa mo sa Dubai? Bakasyon Iba yan, Dubai. May kilala ka ron? sa Dubai? mama ko po doon. Ba't hindi mo pag-networking yung mama mo doon? Ay, ng office natin sa Dubai. Ayun nga po eh. Kasi member na po si Airmats. And then, may ano lang sa work niya. Para kasi lahat ng pressure sa company nasa kanya. So, Anong hindi niya... trabaho niya ba? Assistant manager po ng CEO sa company na Sub-Zero. Yung mga high-end na ref na Oo. ilalagay sa... Sabi mo mag-part-time kasi unang-una, branch ang Dubai. Ang ganda ng office natin sa Dubai at Abu Dhabi. Mag-o-open sa 23. Nandun kami sa 20 actually. This July. This July. Ako, si FM, Doc Ed, tsaka si Doktora. Nandun kami sa July 20, 22, 28. So may big event tayo ng Abu Dhabi tsaka Dubai, cutting of ribbon. Ang ganda ng office. Sayang yung chance, lalo na sa Dubai, ang daming professionals. Sobra. Ang dami niyang makukuha professional doon. Part-time, tsaka maraming kwento dito sa AIM na mas lumaki na yung income dito kaysa kinikita nila. Or sabihin mo, sayang eh. Sige, pag that's... Parang may network ka doon, tapos turuan mo na lang na, halimbawa, ang reason ng mami mo busy, huwag ka kukuha ng busy din. Di ba? Parang may leverage. Sabihin mo sa mami mo, ma, busy ka na, pero alam ka ng mga hindi busy, alam ka ng mga hindi kasi bigat na responsibility mo. Big kasi sa CEO, napakabigat na responsibility. So you can look for people na hindi masyadong busy para kahit na siya, nasa trabaho siya, leverage, yung mga globe grupo niya. Ang mga distributor natin sa Dubai, mga architect, engineer. Oo! Mga professionals na. Huli mo yun para magkaroon ng grupo doon, tsaka grupo ulit. Yes, Diba? Ano ba, nagsipag 7 heads kayo? Hindi. Ilan ako? 10 accounts. 10 accounts ka? Or po po kami. Okay. Tapos ikaw? 8. 3. Tapos ikaw? 1. Dagdag ka. Ikaw? 3. Graduate ka na. Nag-aaral pa rin. Bakante. Graduate ko lang po. 16 Okay. years old na po. Ganun? Para kang ano Ikaw? Bago lang. Nag-paying ka na, hindi pa? Kailan ka mag-paying?
Yan. Bobs. Pero ang one good thing about you guys, bata kayo nag-start. Bata nyo yung makukuha yung mga tools. Madami yan dito sa AIM na naging self-supporting na dahil ginawa nila yung system. Kasi ang networking, kung gusto mo maging successful dito, meron siyang exact science kung paano gawin. Meron talagang technique, meron talagang sistema step by step. Hindi ko pwede masabing tsambahan ng pagyaman kasi alam, may experience na kayo sa network. Ewan ko ano yung na-experience sa OG, pero dito sa AIM, people from all walks of life na sumunod lang sa sistema, nagbo-booming. Few weeks ago, galing ako ng Cebu at saka Bohol. Pagkatapos ng Cebu at Bohol ko, galing ako ng Jensen at saka Davao. Unahin ko muna yung Cebu Bohol. Bohol, kilala nyo na si Leo Caduyak, grade 5. Alam niyo ba, nakatira kasi, hindi na-highlight sa kanya yung dalawa niyang kotse na Pajero at saka Fortuner. Ang highlight sa kanya ngayon, 4-story yung bahay niya. Building, kulay green, na glass. Pag araw mo pinicturan, iPad. Pag araw pinicturan, ano siya yung reflective, yung hindi mo makikita sa loob. Pero pag gabi mo pinicturan, tapos naka-on ang mga ilaw sa loob, kitang-kita yun. Apat na palapag. So sobrang ganda ng bahay niya, pumangit yung bahay ng kapitbahay niya. Ganun ba ganun? Ganda. Di ba ganun yun? Pagkaganda ng bahay mo, outstanding ka. Yung kapitbahay, pangit ng bahay bigla. Nakakatuwa sa kanya, bawat floor, niloloko ko. May banyo, may CR. Sabi ko, ano ba pamilya nyo? Palatae, lahat na lang, mayroon na. Meron siya na-recruit si Wilfredo Laway. Nasa Tagum na ngayon. Yung Wilfredo kasi nag-network sa Bohol. Kaya nang nag-earthquake sa Bohol, nalagas ang grupo niya. Lagas, bumaba income. So, he opted to go to Tagum City, Davao del Norte. Doon siya nag-build. Kasi may skills na siya ng networker. Nakabuhay doon. Alam mo, si Wilfredo, sa buong distributors natin sa Davao, top 4 sa laki ng pagkain. From, hindi naman zero, pero what I'm saying is, naubos ang grupo niya, na-attrition siya, lumipat ng Tagum, doon nag-build, top 4. Kasi may skills, merong sistema. That's the good thing about AIM. Lipat tayo ng Cebu, meron si Gemma Hamisola. Babae, kami pamilya, maliit na babae lang, napakamahiyain. Nagtatrabaho sa MEPS, Mandaue, Mactan Export Pricing Zone. 5 years ago, na-recruit sa AIM. Nakatira lang sa ilalim ng tulay. Pinakita sa akin yung picture ng bahay niya sa ilalim ng tulay. Squatter, serya talaga. Lapida lang ang gilid. Tapos ang pinakapinto, cortina. Tapos may gulong ng bahay. Alam mo yung gano'n? Lupa. Ang mga anak niya, kumukuha lang ng tubig sa balon. Alam mo yung balon? Ginaganon. Fast forward natin. Si Gemma ngayon, top of the line ng pickup truck ng Mazda ang sasakyan. Ang monthly average income, 400,000. Bumili ng bahay na 6 million cash sa Port Cebu. Nung bumili ng bahay, yung anak, first time maka-experience ng shower. Maghapong nag-shower. Kasi dati daw, sa balon na kumukuha ng tubig. Ngayon, first time na lumalabas na tubig sa shower. They are that poor. Alam mo yung mga yun, kung may magne-network na matindi ang problema, yung mga yun eh. Panggalaw. Saan kukuha ng panggalaw? Alam mo magkano kinikita sa factory? 256 pesos per day. Panggalaw lang nun para mag-OPP, mag-recruit, ubus na pera nun. Magko-coffee pa. Negative pa ang asawa. So kung meron sigurong may dahilan para hindi mga yun. Pero naging successful pa. One good thing about AIM, tama yung company natin, lucrative ang marketing plan, maganda ang kitaan. Tsatsagayin mo lang dito talaga na makahanap ka ng tamang tao. Nagagalaw sa left, gagalaw sa right. It's easier said than done. Ang dali lang sabihin na left and right. Pero bago mo mahanap yung gagalaw na left and right, kakausap ka ng maraming tao. Kaya dapat sa ganitong klase ng negosyo, matibay ang loob mo. Matibay ang loob mo na kahit na maraming challenges, maraming kang discouragement,
tutuloy mo pa rin yung paghahanap. Kasi ang goal mo, makahanap ng left and right eh. In fact, ang technique dito, huwag kang hihinto hanggang di mo nakukuha yung left and right mo. Pag sumabog, minsan, estudyante lang kayo, pero hindi nyo alam, minsan yung makukuha nyo, mas masipag sa inyo, mas maraming contact. Alam mo yun, ako, naalala ko na nag-network ako, lumabas yung potential na downline ko, hindi naman direct recruit ko down the line. Yung agila mo minsan, hindi lalabas na direct mo lalabas down the line. Tsagaan lang talaga. You will be tested. Itetest ka ng itetest dito bago lumabas yung agila mo. Pero very rewarding siya. Yun nga lang, ang level ng success niyo dito, magdidepend sa level ng pagiging seryoso. Gaano kayo seryoso sa business? Kahit naman saan, kahit pag-aaral, di ba? Ang grade mo, magdidepend kung gaano ka seryoso sa pag-aaral. Ganun din sa employment. Ang promotion mo or ang sweldo mo, ang income mo, salary mo, will highly depend kung gaano ka seryoso sa responsibility. So sa pareho lang, kung gaano kayo responsible dito, or gaano kayo kalalim, or gaano kalalim ang pagiging yung level ng seriousness mo, doon din magdidepend ang income ng network. Paano ba malalamang seryoso kayo? Siyempre, araw-araw ka nandito halos, may activity ka, may kinakausap ka. Masasabing, masasabing seryoso ka kung productive ka. So make sure you are very productive. Ganap kayo talaga ng mga, alam mo, mapapapayin nyo, sasama sa inyo. Kahit sino, kausapin ninyo, mga buhay. Ulihin to. Make a commitment na after school hours, wala naman kayong exam, wala kayong gagawin, imbes maglakwatsa, dito na lang. Kahit nasa school ka, hindi naman importante yung araw-araw ka nandito para masabing nag-network kayo. Kahit sa school, pwede ka mag-network. Hanap kayo ng prospect nyo doon, tuwing break time mo, imbes na mag-break time ka, maglakwatsa, OPP ka. Yung mga ganun ba? Kasi ang laking advantage ninyo sa age ninyo kasi syempre energy level nyo kakaiba. Di ba? O hindi ka mukha nung may mga edad na, etc. So samantalin nyo yung pagiging youth ninyo, yung vitality nyo, samantalahin nyo. Tapos, learn the business by heart. Kasi katulad na nangyari kay Wilfredo, pag natutunan mo kasi yung skills ng networker, kahit saan kay bato, pwede kang makapag-build. So, ang i-master niyo dito yung skills. Kasi pagka natutunan mo yung skills, yung kotse, bahay, pera, nasusunog yan Pero yung skills, hindi mawawala sa iyo. So, ang alam ni dito yung skills. Yung skills ng networker. And lahat yan, you have to value learning over money pag nagsisimula kayo. Mas i-value nyo yung matuto ka kaysa kumita. Kasi madali nang kumita pag natuto ka. Pag tumaas na yung level of competence mo, yung magaling ka na, dali nang kumita. So, nahin nyo yun. I-master nyo yung pag-one-on-one, OPP, i-master nyo yung pag-invite, pag-recruit, how to handle objection, how to close. Kasi pag may skills na kahit naman sa corporate, ganyan Ang sweldo ng tao nakadepend sa skills niya. Halimbawa, pag ang skills, mas specialized ang skills, mas mahal ang bayan. Pag ang skills, mas general, mas marami yung nakakalam ng particular set of skills na yan, mas mabababayan. Halimbawa, nurses, ang dami sa Pilipinas, ang baba ng sweldo. Pero magandang ka nung tinatawag na internet security expert, kukunti lang yan, mahal ng bayan dyan. So, the more you are specialized with your skills, the more money you make. Tayong mga networkers, doon ka mamuhunan. I-specialize mo yung skills mo bilang networker. Kasi tignan mo, pagka ikaw na-master mo yung skills, yung income ng networker, hindi basta-basta ang income, 400,000 naman, $500,000. Si Leo Kaduyak, ang monthly income niya 400. Ang asawa niya 300. Combined, 700,000 sila. Ang asawa niya sales lady sa mall, siya tricycle driver. Walang tinapos, grade 5 lang, high school graduate yung wife niya. Pero ba't laki ng dinikita? May skills sila ng networker. Yun ang dapat nyo matutunan, yung skills ng networker. Kasi pag yun ang natutunan, laki ng kita. Paano ka matututo? Dalawa yan. Training. Practice. Tututo kayo sa field. Tututo kayo sa actual. Kaya dalawa lang yan. Either yung makukuha nyo is a blessing or a lesson. Pag kumakuha ka, nag-active, blessing yun. Pag di-discourage ka, lesson yun.
Kaya lahat may purpose. Pag may nakuha ka, either it's a lesson or it's a blessing. So hindi ka talo. Yung mga immature mag-isip na networkers, pag may hindi naniwala sa kanila, hindi ako para dito. Hindi nila alam, kada may hindi ka makukuha, may lesson sa iyo. It makes you a better person, better leader, mas pinatitiba yung heart mo, mas hindi ka dapat maging emotional. So ako, bilin ko sa inyo, i-master nyo yung skills. Kahit anong mangyari, kahit hindi pa lumalaking network nyo for the meantime, kahit hindi pa kayo kumikita, kahit kukunti pa lang tao, it's okay, temporary lang yun eh. Pero permanent skills, because if you have enough skills, lalaki network mo. So dalawa, paka-leader kayo, step up, level up ka dapat dito. Kailangan, tipong kahit wala si PJ dito, umahataw kayo. Di po dapat dito, independent ka eh. Tsaka number one, di ka na dapat minomotivate. Alam mo, pinakamahirap na downline yung sabihin sa apply, motivate mo naman ako apply. After 1 week apply, motivate mo naman ako. Paano tayo makakausap kung motivation pa lang, di ka makaraos-raos, eh dami-dami pang topic na pwede pag-usapan eh. Basic lang motivation. May ganyan akong downline nung araw. Walang ibang gawin sa akin, kundi pa-motivate siya eh. Sa loob-loob ko, paano kita tuturuan ng iba? Eh, motivation pa lang, di ka makaraos. Nakuha niyo yun? Eh, yung tipo negosyo na dapat self-motivated ka. Negosyo mo to eh. Ikaw ang yayaman dito. Ikaw may hirapan, pero ikaw yayaman. I-master niyo yung skills, tapos master niyo yung emotions niyo. Kasi pag ginawa niyo kailangan pag ginawa niyo networking, dito dapat, naka-inject sa isip mo na dito ka na talaga yayaman. Na ito lang yung option. Para wala ka ng ibang choice. Kasi ang isang tao, pag ginawa mong isang bagay na last card mo na yung bagay nito, o kaya huling baraha mo na yung ginagawa mo, gagawin mo yung best mo yun. Pero every time na lagi mong iniisip may babalikan, okay lang, nanay ko naman, nasa Dubai, papadala naman ng pera sa akin yun, okay naman. Pag lagi mong iniisip na may comfort zone ka, hindi lalabas yung potential. Hindi lalabas. You have to burn your bridges if you do this business. Patay kung patay. Lilimutin mo talaga yung comfort zone mo. Kasi ang comfort zone ang pumapatay sa tao. Kaya hindi lumalabas. Ang daling tama rin pag may comfort zone ka. Ang daling iwan ng isang bagay pag may comfort zone ka. Kaya kung tatanungin niyo ako kung anong technique dito para maging successful, alam niyo dapat, malalim dapat yung dahilan niyo kung bakit nandito kayo. Because the deeper the why, the easier the how. Madali nang pag-usapan yung paano kung alam niyo kung bakit kayo nandito. At yung dapat na dahilan yung bakit na yun, malalim dapat yun. Sobrang lalim, na kahit na, alam mo, i-reject ka, kahit pagod ka na, dahil malalim yung dahilan mo, hindi ka mag-give up. Ang mga mabilis lang naman mag-give up na distributor, yung mas malaki yung obstacle nila kaysa sa reason nila. If your obstacles are bigger than your reason, you will win. Pero if your reasons, or reason is bigger than your obstacle, you will stay, whatever it takes. Dami ko nakita dito, distributor, walang apply, yumaman pa rin. Kasi nga, mas malalim yung dahilan nila kaysa sa problema nila na wala silang apply. So yun yung samantalahin ninyo. Bata kayo, nasa tamang grupo kayo, ganda ng kumpanya natin. Ang kulang na lang dito yung part ng isang distributor. You have to do your best every day. Kailangan productive ka every day. Kasi negosyo mo tayo. Kumbaga parang may restaurant. Siyempre, pag ikaw may restaurant, gusto mo bukas lagi yung restaurant mo at the same time, madami kang customers every day. So yun ang gagawin nyo dito, dapat productive ka. Ano yung gagawin ko para maging productive ako araw-araw? Last, syempre, isa sa mga pinaka-importante bagay dito yung kung gusto nyo bumilis na magkaroon ka ng resulta, keep yourselves busy. Dapat marami kang activity. Marami kang activity. Kinakausap, one-on-one, OPP, home party, dinadala dito, tinitrain. Madami dapat kayo ganun. Kasi pagka marami kang activity, ibig sabihin, dynamic yung network. Subukan mo, parang ganito na ibig sabihin. Subukan mo mag-aim global once a week. Kailan ka pa mag-aim global ang basa doon? Kailan ka pakikita? Pero subukan mo siyang everyday. At sa loob ng araw na yun, ang dami mong activity, dami mong schedule, dami mong kinakausap. Di ba part-time kayo, basta full-time dito? Di ba part-time kayo, basta full-time attitude? Ang mahirap sa lahat, yung iba, full-time na, part-time naman dito. Kailangan full-time din kayo dito. Strike anywhere, kung saan kayo makitang prospect, saan kayo makikita opportunity para mag-present. Tsaka enjoy nyo lang yung negosyo.
Ganda yan, magbarkada kayo. Enjoy nyo siya. Huwag yung tipong pag-alis nyo ng bahay, magre-recruit na naman. Pag-isip mo sa yung global na naman. Kailangan masaya kayo pag ginagawa nyo siya. Kasi if you're happy at what you're doing, ma-attract nyo rin yung mga magagandang bagay lalo. Mas makakapag-attract kayo ng positive prospects pagka positive kayo, pagka lagi kayo masaya. Kaya pag nakikita-kita nyo kami dito, training team, lapitan nyo kami, pag may mga first-timers kayo, gusto nyo pakilala sa amin. Pakilala, no worries. Basta checkin nyo to. Tapos never stop until you get your numbers. Sarap naman, di ba? But by the time na ma-reach nyo yung mga age namin, ang yaman-yaman nyo. Although ako nakita ko na networking, 21 din ako. 21. Nakita ko siya. That was about 18 years ago. And one of the best decisions na ginawa ko sa buhay ko yun, yung mag-network. Kasi kung hindi, hanggang ngayon, empleyado pa rin ako malamang. Malamang. Engineer ako sa Saudi, kaya sa Middle East, di ba? Engineering ako, electrical. Di ba? So, AIM and network is a very good option for us. Tama-tama to. Recruitin niyo yung mga magulang nyo, kapatid nyo, kuya nyo, pinsan nyo, dali nyo rito. Hindi nyo man ma-recruit, at least, maintindihan nila yung ginagawa niyo. Mayroon kasi sa lahat, yung minsan negative yung mga loved ones natin na hindi nila alam kung anong ginagawa natin. So, ang goal ninyo, pakita nyo to, mag-join sila o hindi, basta makita lang nila. Eh ngayon, paano kung mas maging interesado pa sa'yo? Kung tulungan ka pa, supportahan ka pa kasi yung ginagawa ko pa lang, maganda yung business na ko at saka may ginagawa ko pa lang, anak buhay. Mamaya mo, supportahan pa kayo. Eh syempre, di ba, yung mga magulang natin, mas maraming contact siya mga yan, mas maraming kilala by their age. So, sama niyo dito. O kaya kung hindi niyo isama, kayo mismo mag-present o isama niyo si PJ. Para, magkaroon kayo ng market na mas mature. Masarap din na may market kayong estudyante, may market din kayo mas matanda sa inyo. Paano i-handle yung ganun kapag ako na rin may mas matanda ka ng leaders na nasa under you? Kasi parang na-experience ko ngayon sa network. Parang nagiging selective ako sa nire-recruit ko kasi pag matanda, kadalasan may Na-intimidate ka. Bakit ako magpaparecruit sa'yo? So, Ako naging technique ko dyan nung time na yun, nung 21 years old ako. Alam mo, nagugugulat ka, karamihan ng mga downlines ko hindi bata. Mas matanda sa akin. I just, showed them na pagdating dito, mas marunong ako. Na hindi mayabang. Parang, ang dating is, nung nagde-network ako, kahit na mas matured pa sa akin yung mga nagdagiging downline ko, pinapakita ko na marami akong alam sa networking. Kasi ang tao, pagka nakinig sa'yo at alam na may alam ka na hindi niya alam, magsasubmit sa'yo eh. So sa ibang bagay, magaling sila. Pero pagdating sa networking, pakita mo mas magaling ka. Mas marami kang alam, gagamit ka ng mga term na hindi nila naiintindihan, ikaw lang nakakaalam. Tsaka huwag kang papa-intimidate kasi pagka nakita nila na-intimidate ka, doon ka kakainin ng mga yan eh. Ilagay mo yung sarili mo na para mo silang ka-age pagkausap mo. Ganon. Pakita mo na leader ka. Kasi, pag nakita ng mga distributors, mga downlines mo, strong ang personality mo, kahit bata ka, susunod yun. So, step up ka, paka-leader ka. Ma-handle at ma-handle. Although hindi 100%, meron talaga ma-pride na hindi ka pakikinggan. Pero nung time ko, 80% ng grupo ko, mas matatanda sa akin, nakikinig sa akin. Nagsasubmit sila. Kasi nakita nila, sincere ako, committed ako, mas may alam ako. Huwag kang papakita na mabanjing-banjing ka na manirisi mo, bata pa rin. When you are with them, be professional. Pino ka, huwag kayong tipong magbabarkada kayo sa harap ng mga downline, maglolokohan kayo, alam mo yun, nagbabatuhan kayo mga, lalo kayo hindi rin-respetohin noon. Sapul ka doon. Maganda yung pagkaharap mo sila, ano ka, team ka, professional ka, negosyante ka. Di ba? Lalo na pagka may mga downline kayo, mas matatanda sa'yo, suit kayo ng mas maayos, huwag yung pambata, polo ka, slacks kayo, para hindi sila masyado, isipin mo, ganyan forma, nakabaliktad pa. Tapos may matanda-tanda, hindi makikinig sa'yo kasi dating totoy na totoy ka. Gets mo? Ako nang ginagawa ko sa suot ko, image, nakapolo ko, nakataki, nakaslacks. Tapos magbabarkada kami, di ba, ng mga kaibigan ko? Hindi kami nagbabatukan sa harap nila. Hindi kami nagkaanuhan. Pag-alis nila ulit. Pero pagkaharap, medyo tame down kami ng konti. Then you will earn their respect sa ganung bagay. So, ma-handle niya yan. Darating ang time, magugulat ka, ang sarap ng feeling na nagsasalita ka, tinitrain mo.
Tinitrain mo, downline mo, hindi first timers ha. Puro downline mo, matured, nasa McDonald's kayo, function mo. Nagtitraining ka, leadership. Mas, yung training mo, yung topic mo, ang lalim, di ba? Bata-bata mo pa, pero nagtitraining ka ng leadership. That will happen to you guys. Lalo na pagka namumunan kayo sa tiyaga nyo habang bago pa lang kayo. Attend kayo ng attend. Dahil matututunan bawat ibang speaker eh. Dahil matututunan eh. Ulat ka lang sa then people will respect you pag nakita nilang you have something to offer them na wala sila. Doon lang. Tsaka huwag kayo mapa-intimidate, huwag niyo isipin ng bata kasi. Huwag niyo unahan ng psychology ba? For the moment na unahan mo ng psychology yun, wala na. May aura ng tao eh, makikita sa'yo na hindi ka confident sa ginagawa. Just be confident at what you do. Makikinig yung mga intervention.